Noong unang panahon sa isang malayong nayon ay may isang dalaga na nagngangalang Rosa. Nakilala dahil sa nakakatangi nitong ganda, dahil na rin kulay rosas na pisngi nito kung kaya't pinagkakaguluhan ng mga kalalakihan. Mga bus, ito nyo nga pala. Magandang hapon po, tita, dito. Ako nga po pala si Antonio. O si Antonio para tayo. Ano ba? Ikaw pala yung palaging kwento sa inyo. May sasabihin po sana ako sa inyo. Ayun niya. Mamaya naman na iyan, pumasok na muna. Ano naman na kayo, kuha lang ako ng mga inyo. Tulungan kita niyo. Saan ka pala nakatiwala? Tagal na po ako dito. Ang lang, napakalayo naman. Hindi naman po, para sana kung gagawin ko araw. Okay lang ba? Sige ko lang mo. Oo naman po, botong-boto nga eh. Hindi ka nakakilap. Kaya ano naman sa akin? Wala naman. Ikaw nga ba kaya ano ba? Hindi naman po, tita. Pero may sasabihin ko sana ako sa inyo. Ano yan dito? Tita, pwede ko ba kunin ang inyong pintulot para mo niyo sa inyong anak? Wala naman problema sa akin. Basta wag mo lang saktan ako. Yan yung din sa akin. Pero wala sa amin. Wala na problema sa akin kasi hindi ko mayagan na sa mga sana makapagintay. Antonio, bakit ang tagal na? Sagutin ko sana siya eh. Alis na kaya ako ang tagal? Hindi naman talaga yung mahal eh. Pinagkalaro ko lang na siya. Anak, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Hayaan muna natin siya. Siguro kailangan niya mapag-isa. Nak, lalabas muna kami.
Ilang araw na nakalipas. Bakit mga roses dito? Isang araw ay nabalitaan na may kakaibang halaman na tumubo na dapat sanang tagpuan nila Rosa at Antonio. Tinawag ang halaman na rosas dahil ang pink na bulaklak ay nagsisilbing paalala sa mga kulay rosas na pisngi ni Rosa. Ang naiba lamang ay ang tinik na nakapalibot sa halaman na pinaniwalaan na si Rosa na nagsasabing na walang sinuman ang makakuha ng magandang bulaklak na hindi nasasaktan.